DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 14 na ho tayo ngayon ng Mayo 2024, Martes. Sa ulo ng ating mga balita, Dagupan City nakaranas na nakapapasong 50 degrees Celsius na heat index kahapon. Bagamat tinanho sa bahagi ng Metro Manila, nakaranas ho ng mga pag-ambon. El Niño phenomenon humihina na. Pangulong BBM negatibo sa cocaine test sa St. Luke's BGC noon pang 2021. Kredibilidad ni dating PIDEA agent Morales kinestyon sa Senado. Dating economic advisor na si Michael Yang at associates nito hinihinalang nagtatago na, hindi sumipot sa pagdinig ng Kongreso. Civilian mission ng Atin Ito Coalition tuloy ngayong araw sa kabila ng malaking puwersa ng China sa West Philippine Sea. Ace Medical Center sa Valenzuela City nasangkot sa palit-ulo scheme. Pinakakandado na ni Mayor Wes Gatchalian sa Department of Health. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, umabot sa nakakapaso at mapanganib na 50 degrees Celsius na heat index ang naranasan sa Dagupan City, Pangasinan, ayon ito sa Pag-asa. Pangalawa sa may pinakamataas na heat index na umabot naman ng 40 degrees Celsius ang Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, habang tatlong lugar naman ang may heat index na 47 degrees Celsius. Kabilang dito ang Piracat ng Duanes, Sangli Point sa Cavite at Giwan, Eastern Samar. Samantala, 40 iba pang mga lugar ang patuloy namang nakaranas sa mapanganib na heat index. Ayon sa Pag-asa, ay posibleng magresulta ng heat cramps at exhaustion. Posible ding magdulot ng heat stroke kung patuloy na mabibilad sa init ng araw ang isang tao. Ito ho yung mga nakapagtala ng mapanganib na heat index kahit medyo umuulan na. Lawag City sa Ilocos Norte, Iba Zambales, Catarman, Northern Samar, Rojas City sa Capiz, 46 degrees Celsius. 45 degrees Celsius naman ang naranasan o naramdaman dito po sa Naiya sa Pasay City, Aparay Cagayan, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, San Jose Occidental Mindoro, gayon din sa La Carlota, Negros Occidental, sa Butuan City, gayon din sa Iloilo City. May ngaga sa mga turanta na sa Negros, 44 degrees Celsius naman ang naramdamang init factor sa Puerto Princesa City sa Palawan, Calayan, Cagayan, Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan. Yan din sa ISU Campus sa Itiaga, Isabela. Legazpi City sa Albay, Diyos marahay nga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, gayon din sa Masbate City, Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Buenos dias, Zamboanga. 42 hanggang 43 degrees Celsius naman ang naramdaman sa mga sumusunod na lugar. Science City Garden sa Quezon City, Sinait, Ilocos Norte, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, Itbayat, Batanes, NBSU, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Clark Airport sa Pampanga, CLSU Muñoz sa Nueva Ecija, Baler Aurora, Kasiguran Aurora, Ambulong, Tanawan City sa Batangas, nakatabi lamang po ng Talisay City. At Alabat, Quezon, Mulanay, Quezon, Talisay, Batangas, hindi Talisay sa City Mulanay, Quezon, Aburlan, Palawan, Daet, Camarines Norte, Siquijor, Catbalogan, Samar, Tacloban City sa Leyte, Surigao City sa Surigao del Norte, at maging sa Davao City sa Davao del Sur nakaramdam ng 42 degrees Celsius na heat index. Ingat ho tayo, patuloy pa rin ho ang kinakailangan nating pagtiyak na meron ho tayong pananggalang laban po sa init at hanggat maaari mag-sunblock. Umina na ang El Niño phenomenon sa bansa at posibleng matapos na sa Hunyo. Ayon kay Ben Estrella ng Pag-asa,
Nasa week El Nino na tayo ngayon at sa susunod na buwan inaasahang babalik na muli sa normal o neutral na temperatura ang bansa. Ganyan man sinabi ni Sareha na ang epekto ng El Nino ay maaaring magtagal na laman sa lag effect nito, kaya't may kakulangan pa rin ang ulan hanggang sa susunod na buwan. Nilinaw din ni Sareha na nararanasan ngayon ang hindi normal na panahon at epekto naman ito ng global warming. Iginiit ng drug examiner ng St. Luke's Medical Center Global City na negatibo sa cocaine test ang Pangulong BBM noong Nobyembre ng 2021. Lumutang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang drug analyst na si Jereza Reyes na siyang lumagda sa drug test report ng Pangulong BBM. Nagpaliwanag naman si testing laboratory head Dr. Cecilia Lim kung bakit lumabas agad ang resulta matapos lamang ang 2 minuto at 54 na segundo. Kaya umano ng drug testing kit maglabas ng resulta maski matapos lamang ang 40 hanggang 50 segundo. Nagtanong naman si Senator Bato de la Rosa kung bakit sa cocaine lamang nagtest si Marcos at hindi sa iba pang illegal drugs gaya ng shabu. Sagot naman ni Lim, ginawa nila ang drug test batay lamang sa request ng pasyente, bagay na pinalaga ni De La Rosa. Pero kung ako walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! Kinestyon ni Senator Jinggoy Estrada ang patuloy na pagsalang ng ex-PIDEA agent na si Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado sa isyu ng PIDEA Leaks. Ayon kay Senator Jinggoy, hindi na dapat gawing testigo si Morales dahil isa itong congenital liar o likas na sinungaling. Tinukoy ng senador ang patong-patong na mga kaso nito kabilang ang pagtatanim ng droga, estafa, extortion at false testimony. Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Dinipensahan naman ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa at kinatwiran na kahit na pinakamasamang tao, maaari pa rin magsabi ng totoo. Siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo. Still, I believe na he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan, hindi na natin paniwalaan. How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan? Nagkainitan lalo sina Senator Jinggoy Estrada at dating PIDEA agent Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado sa PIDEA Leaks. Ipresenta ni Morales ang CCTV footage kung saan makikitang kasama niya si Justice Investigation Agent Romeo Enriquez. Maririnig na nakikipag-usap si Enriquez kay dating Napolcom Agent Eric Santiago na sinubukan umano siyang pigilang tumistigo sa Senado. Kinestyon ni Estrada ang katotohanan ng nilalaman ng video, lalo pat marami anyang criminal record si Morales. Nainis naman si Morales at sinabing bagamat may kaso siya, hindi pa naman siya napapatunayan ng hukuman. Hindi kagaya ni Estrada na isang convicted. Sagot naman ni Estrada, hinatulang guilty sa bribery ng Sandigan Bayan. Huwag makialam si Morales sa kanyang kaso dahil problema niya yon. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi order. Please, silence.
Pinangalanan naman ni Senador Bato de la Rosa ang umano'y informant ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales kaugnay ng kontrobersyal na PIDEA leaks. Sa Senate hearing, sinabi ni de la Rosa na kinilala ang informant sa alias Ayan batay sa impormasyon nila mula sa dating PIDEA agent. Anak-anakan umano ni Maricel Soriano ang nasabing informant na naglaglag sa aktres pero patay na ito ngayon. Pero sabi ni de la Rosa, hindi niya itinuturing ang impormasyon na hook, line, and sinker kaya niya ito ibinahagi sa komite upang ma-evaluate. So ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung iyan na yan ay dating trabahante doon sa, again, alam ko lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PIDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement, hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Maricel Soriano. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, no-show muli si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. sa pagdinig ng Senado kaugnay ng PIDEA leaks. Kung scheduled conflict ang excuse ni Ochoa sa unang hearing, nag-positibo naman ito ngayon sa COVID-19 na siyang ipinadala niyang dahilan. Nagpadala si Ochoa sa Senado ng liham at medical certificate na naglalahad na nadali siya ng coronavirus. Nagbabala naman si Senator Bato de la Rosa na ipapaaresto ang dating Executive Secretary kung iisnabin pa rin ito ang ikatlong pagdinig. Matatandang sinabi ni PIDEA agent Jonathan Morales na pinigil ni Ochoa ang drug operation laban kay Pangulong BBM at Maricel Soriano noong 2012. Hindi naman dumalo sa pagdinig ng Kamara si Michael Yang, ang dating economic advisor ng Pangulong Rodrigo Duterte na nasasangkot sa illegal drug activity sa bansa. Ayon kay Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang chair ng Committee on Dangerous Drugs, posibleng nagtatago na sa mga otoridad si Yang at ang kanyang mga associates. Paniwanag nito, hindi na rin matunton ang kinaroroonan ng mga associates ni Yang na sina A.D. Yang, Henry Yang at Elaine Chua. Gayet ni Barbers, kahina-hinala ang aktibidad ng mga ito matapos na bumili ng malalaking lupain sa Ilocos Region noong kasagsagan ng Duterte administration, pero biglang huminto ang kanilang aktibidad nang simulan na ng Kamara ang investigasyon. Una nang inimbitahan ng komite si Yang para dumalo sa pagdinig ng Kamara upang ipaliwanag ang pagkakadawit sa Empire 999 matapos makuhanan ng 3 bilyong pisong halaga ng illegal drugs ang bodegang pag-aari ng kumpanya. Mainit po ang usapin sa Kongreso. Bumaba kaya ang presyo ng mga bilihin? Alamin natin mula sa Pasay Public Market mula kay Noche Cacas, RH27. Noche, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Tayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Tuesday morning, ang presyo ng tulingan, Kuyang Angel, 220 ang kilo. Abang ang galunggong, ganun din, 220 ang tilapia, nasa 150 ang kilo. Ang bangus naman, Kuyang Angel, nasa 190 ang kilo. Punta naman natin yung karne ng baboy tulad ng liempo, 360. Ang kasim, 320, habang ang whole chicken, 170 ang kilo. Isama na rin natin yung baka, yung laman, sa 460 ang kilo. Ang luya naman, Kuyang Angel, 190, ang carrot 90, talong 80, repolyo 60, at patatas 90, kamatis 50, ang white onion 80 pesos, habang ang sibuyas na pula 90 pesos. At ang tulad ni Tatamon Samson na nag-aabang ng sugar, ang puting asukal, Kuyang Angel, 90 pesos, habang ang wash sugar 80, at isama na rin natin yung brown sugar, 80 pesos pa rin ang kilo. Mababa. Kaya presyo Mababa naman ang presyo ng asukal. Bakit sinasabi mataas? Oo, ganun ang presyo dito, Kuyang Angel. At Kasi siguro yung lumang stock nila, Kuyang Angel. pero sabi kasi ng SRA, pinag-iisipan nila mag-import.
Oo. Nako, ang sugar nga ko yung Angel, yan nga pinakaano sa katawan ng tao, pinakapag nasobrahan, tataas yung iyong sugar. Ayan. Sige. Yan ang presyo ngayong testimony nga ko yung Angel dito sa Pasay City Public Market. Wala ka na sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinatira-kasuntuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Noche. Oy, mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela ba Italian sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pot Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malansakit. Sulit na sulit. Inimok naman ang Philippine Rice Research Institute PhilRice ang mga magsasaka na subukan ang adaptability ng heat-tolerant rice varieties. Ayon sa career scientist na si Norby Manigbas, tataas ang temperatura ng 1 degree Celsius hanggang 2 degree Celsius sa hinaharap. Ito ang yan dahilan kaya dapat gamitin ng mga lokal na mga magsasaka ang kauna-unahang high temperature tolerant rice seeds sa bansa, yung pong NSIC RC600 at 602. Paliwanag ni Manigbas, kaya ng nasabing klase o variety ng bigas ang mataas na temperatura na aabot ng hanggang 38 degrees Celsius. Kaya para sa mga interesadong magsasaka, maaaring makipag-ugnayan sa Business Development Division ng PhilRice. Ayan, ha? O, pag-usapan nga natin sa mga susunod na palatuntunan natin, ha? Ito pong heat-tolerant variety ng palay. Maganda umaga, Pilipinas! At para may pambili tayo, 15,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, mamaya makakausap natin si Tunog Master Mabel Aribe. Bibigyan tayo ng update. Parang hirap na hirap hulaan ng ating mga kababayan. Ano, ha? And actually, general term ho kasi yung binibigay ng iba. Kinakailangan daw specific. Ayan, kasi iba daw ang tunog nung isang item pagka yun ang ginamit. Kaya mamaya, makakausap natin si Tunog Master. Ano nga ba ang hinahanap niyang specific na sagot? Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. At sa mga gustong sumagot online, sumagot ho kayo pero kinakailangan mag-share muna ho kayo. I-share nyo muna yung ating programa, magkaroon ho kayo ng tinatawag na sharer badge. Ayan, yung palang tawag doon, sharer badge. Para mabilang ho natin, mag-qualify po ang inyong mga sagot. At muli ang panawagan ho naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa lahat ng mga entusiast sa pagkuha ho ng larawan sa mga maniniyot, sa mga kudakar. Hindi na usang kudakar ngayon kasi cellphone na Ang gagawin ho ninyo, ipadala ng inyong mga entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time, pagpapakita ng kagalingan, sigla, lakas at sipag ng ating pong mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura, kasama din yung mga nagtatanim ng bulaklak. Para mapabilang po yan sa mga entries na bibigyan po ng parangal na haabot hang 2.23 million pesos. Yan po ang total prices, Ipapadala po yan sa www.pagcor.ph/photocon 2024 at ang pagtanggap po ng mga entries ay hanggang July 31, 2024 lamang. Yung pong conventional category, gamit po yung conventional camera, 8 mananalo dyan ng tig 100,000 pesos. Doon ho naman sa mga magpapadala ng entries para po sa mobile at drone category, bagong kategorya po yung drone category o mga larawang kuha gamit ang drone camera. Tig 8 din po ang mananalo dyan, tatanggap ng tig 50,000 pesos na grand prize. Ayon po kay Chairman Altenco, layunin ho nito na bigyan ng pagkilala ang ating mga magsasaka sa kanila pong mga pagpupunyagi. Tuloy ang civilian resupply mission ng ating ito coalition sa Baho de Masinloc ngayong araw.
Sinabi ni atin ito convener Edicio de la Torre, oras na magkaroon ng pag-amba mula sa mga barko ng China ay uurong naman sila. Paglilinaw pa ni de la Torre, hindi naman sila tutulak hanggang sa pinakaloob ng bahura. Sa halip ay lalapit lamang sila sa mga mangingisda at magsasalubong sila sa bungad ng Baho de Masinloc. Pero malaking, kung sakaling mahadlangan man daw sila ng China, dahil meron na daw mga malaking barkong nakaabang doon, ang importante lamang daw ay maiparating nilang mensahe na hindi nila pinababayaan ang kapwa Pilipino. Ang usapan namin doon sa mga mangingisdang nauna na ron, lumapit-lapit kayo at tayo magsalubong at a reasonably safe distance from the mouth ng Baho de Masinloc. Pero again, yun ang plano. Baka mamaya sa halip na i-block lang, i-approach kami tugisin. Pag may ganung sign, malinaw ang usapan. Hindi na ho namin magtatawagan pa. Nag-agree na kami lahat. Pag nakita yung moves, binigyan tayo ng confirmed report, pihit na. Ayun. Kasi nagpadala na ang China ng malaking puwersa ng Navy nito, navigational Navy units nito sa Baho de Masinloc upang harangin ang civilian mission convoy ng atin ito coalition na maglalayag sa lugar ngayong araw. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, kinabibilangan ng puwersa ng China ng 4 na malalaking barko ng China Coast Guard, kita ho ninyo, at 26 na maritime militia vessel. Batay sa monitoring ng Gordian Naughty Center for National Security Innovation ng Stanford University, ito ng pinakamalaking blockade ng China sa teritoryo ng Scarborough Shoal. Inihag din ang grupong atin ito na sakaling harangan nga at pumorma ng pambobomba ng tubig sa kanilang China, agad naman silang aatras sa kanilang resupply mission. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na magde-deploy din sila ng 44 na meter vessel para sabayan ang atin ito coalition sa kanilang paglalayag. Antabayanan po ninyo ang mga live reports na magagaling po sa area na yan. Iimbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang kung meron ngang posibleng paglabag sa batas na ginawa ang mga foreign diplomat sa bansa. Kasunod dito ng pahayag ng Chinese Embassy na may audio recording sila ng pag-uusap ng kanilang diplomat at ng opisyal ng Western Command kaugnay ng New Model Pact para sa Ayungin Shoal. Giit ng DFA, malinaw na paglabag sa anti-wiretapping law ang ginawang ito ng Chinese diplomat sakaling totoo man ang tungkol sa recording. Iginitama ng Bureau of Immigration na dapat na isa lang sa regular na security assessment ang mga dayuhang estudyante sa bansa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Santobal, saklaw nito hindi lamang ang mga Chino kundi lahat ng mga foreign students. Kaugnay nito, nakatagdang magpresenta ang Imigrasyon o Bureau of Immigration ng isang Interagency Committee data on foreign students. Kabilang ang patterns at mga lugar kung nasaan ang mga foreign student at kung ano ang kanilang nationality na nagagamit sa isinasagawang investigasyon ng NBI at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ganda umaga ho sa mga taga-NICA. Ang dami nilang trabaho ngayon, ano ha? Nakakasuhan naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa gobyerno ang China sa manoy marine destruction sa Escoda Shoal. Ayon kay Carpio, ito'y upang mailagay sa world agenda ang ginagawang illegal island building ng Beijing. Naniniwala si Carpio na ang pagtatangkang reklamasyon ng China sa Escoda Shoal ay bahagi ng plano nitong maglagay ng outpost malapit sa Sagana o sa isang area na Sagana sa Langisa. Ito yung Reed Bank. Nananawagan naman ang dating Associate Justice sa gobyerno na simulan na rin ang oil exploration sa Reed Bank para maisalba ang bansa sa pagkatuyot ng Malampaya gas field. Nananawagan nga ang isang security analyst sa gobyerno magtayo ng pantalan ng mga mangingisda at magpadala na rin ng tropa sa Sabina Shoal. Ayon sa International Development and Security Cooperation President na si Chester Cabalsa, dapat bantayan ang bahura dahil 75 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. Malapit din na niya ito sa Ayungin Shoal sa Mischief Reef na unang ninakaw ng China. At sa bandang itaas naman matatagpuan ang Reed Bank na mayaman sa Langis. Sinabi ni Cabalsa na sakaling makuha rin ang China sa Sabina Shoal, nakapaligid na ito sa BRP Sierra Madre at matatawag na quiet encirclement ang ginagawa ng Beijing.
Una rito napigil ng Philippine Coast Guard ang tangkang reklamasyon ng China sa Sabina Shoal matapos madiskubre ang tangbak ng patay na mga corals. Pinatasan naman ng Pangulong BBM ang Philippine Air Force na palakasin ang kakayahan ng pagdidepensa sa soberenya at teritoryo ng bansa. Ayon kay Communications Secretary Cheloy Garapil, ginawa ng Pangulo ang direktiba sa Command Conference sa Villamor Air Base. Sinabi ni Garapil na inilatag din ng Pangulong Marcos ang mga plano, pinakahuling aktibidad at mga isinusulong na mga proyekto ng Philippine Air Force. Present sa Command Conference sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Teodoro at mga high-ranking officials ng Philippine Air Force. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na sa China, pahagi na kanilang justice system, may tinatawag sila doon, ang translation dyan anong tawag na? Ding Sui. Ding Sui. Ding Sui. Ang translation yan substitute criminal. Ganun ang bahagi ng due process nila. Yung mga mayayaman, pwedeng mag-hire ng ipapalit sa kanila. Para yon ang litisin. Di ba? Ganun daw yung palit ulo. Hindi kayo may-ari ng ospital doon sa sa Valenzuela. Nag-aral doon. Nag-aaral sa Beijing. Kaya mahilig sa palit ulo. Maganda umaga, Pilipinas! Si Tunog Master Maribel Aribe muna. Kasama na natin, Mabel. Good morning. Ay, wala si Mabel. Mabel. Yuhu! Good morning, Kuya Angel. Ayan, kala ko nakatulog kay Mabel. Parang hirap na hirap humula yung ating ano ba yung specific na hinahanap natin? Actually, Kuya Angel, meron nang nakahula nung ating second word na ito na isang set. Isang set dalawang siya. klase kasi siya, pero ang clue natin ay set siya. Set siya. Set siya na dinadaanan ng liquid. So, Ayun. nakuha na nila actually, ha? Yes, actually, meron ng mga nakakakuha. Pero general term. Hindi, Kuya Angel, mismong yung actual term, actual set na hinahanap natin ay meron ng nakakahula. Pero, yung isang word naman natin, hindi nahuhulaan ng mga nakakahula ng set na hinahanap natin. Online at saka text line, pareho? Yes, online at saka text line. I-review lang i-review nila yung kanilang mga sagot. Di ba? Para ma-check nila. Yes, exactly. Okay. Oo, dahil may mga nakakahula ng first word pero hindi nahuhulaan yung second word natin. May mga nakakahula naman ng second word, hindi naman nahuhulaan yung first word. Mukhang dapat mag-usap sila at pagsamahan ng first word at second word. Paano naman sila mag-uusap? Di naman sila magkakakilala. Talaga. Ayan. So, dahil yun ang regulation, kinakailangan very specific yung sagot. Yes, kailangan very specific. Pero good thing is, may nakakahula, Kuya Angel. Kailangan lang talaga nilang pagsamahin yung dalawang terms na yun. Hindi biro. 15,000 ng premyo ngayon. Kaya kailangan talaga sundin natin yung mga patakaran. Di ba? Oo. Basta sabi ko... 15,000 na. Oo. At saka sabi ko, simple lang naman yun. Basta pag ito'y ginamit, kinakailangan, nagsasanitize ka muna ng sarili mo, nagsasanitize ka ng kamay. Di ba? Dapat gumagamit ka ng shield bath soap. Oo. Tama. At minsan, Kuya Angela, ito isa pang clue natin. Yung mga gumagamit nito, kapag ginagamit to, minsan napapapikit pa. Talaga? Oo. Siya. Sige. Giveaway yan. Giveaway. Pero di ba, mas madalas na ginagamit ito ng mga medyo may edad na. ng mga senior na. Mga adults. Ayun, yes, mga adults. Mga adults. Sige. Thank you, Mabel. Dalawang klase. Tama na, baka madulas ka pa. Hindi umabot. Hindi umabot. Ating mahiwagang tunog clue, Mabel Aribe. Maraming salamat si Mabel Aribe. Siya po ang ating tunog master. So, very specific yung hinahanap natin. Baka mamaya, madulas na si Mabel. Halos malapit na dun sa sasabihin.
Ayan ha. So specific ho hinahanap doon ho sa mga sumasagot at palagay nyo malapit-lapit na kayo sa answer nyo. Aba ipakireview ho at tingnan ho ninyo kung ano doon kulang sa inyong sagot. I-research lamang ho ninyo ha. Maganda umaga Pilipinas. Sabi nga natin basta't gimamit na pag ito ginagamit dapat naglilinis ka muna ng iyong kamay gamit ang Shield bath soap. Samantala mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't naman pahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free ang laundry sa triple stain away formula. Tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud and sebon cotton. Gawa po ito ng ACS. 32 na makalipas ang alas 4 na umaga. RH number 1. Ay, balik ko tayo sa ating mga balita. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Binabati ko muna ng happy birthday ang aking kaibigang si Engineer Robert Sintay. Diyan po sa US, ano ha? Ayan, aking number cards. Engineer Robert, enjoy! Balikan na ng Pilipinas at panahon na ng rambutan at saka ng durian, ha? Happy birthday kay Engineer Robert Sintay. At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Matapos inspeksyonin ang Kalawan Super Health Center sa Laguna, dumalo naman si Senator Bongo, ang adopted son ng Calabarzon, sa masiglang Piña Festival sa nasabing bayan. Sa kanyang paglilibot sa festival grounds, nagkaroon ng pagkakataon si Senator Go na saksihan ang sikat na pineapples ng bayan ng Kalawan na kilala sa tamis at kalidad. Pinuri ni Senator Go ang pagsusumikap ng mga magsasaka ng pinya ng Kalawan na malaking naiambag sa agricultural pride at economic vitality ng bayan. Binigyan din ni Senator Go na ang Piña Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng masarap na produkto, kundi pati na rin sa pagkakaisa bilang komunidad. Samantala, tiniyak naman ng chair ng Senate Committee on Health ang kanyang pagsuporta sa panukalang pagtatayo ng tertiary hospital sa Laguna. Pangalawa, sa tanong nyo magkakaroon ba ng isang tertiary hospital sa Laguna? Nasa Senado na po ito ngayon at isinulong rin po ito ng ating Congresswoman Ruth Hernandez, no, na mapondohan at sa pagtulungan po sa akin bilang chairman ng Committee on Health, gusto po nating maisabatas ito na maging tertiary hospital para tuloy-tuloy po yung serbisyo medical dito sa ating mga kababayan sa Laguna. The more we should invest sa ating healthcare system. Panahon ng pandemya, nabigla tayo. Ang hirap po ng ating buhay. So lessons learned po yun sa atin na mag-invest tayo sa healthcare system tulad nitong pagpapatayo ng inyong bagong tertiary hospital na magkakaroon po ng groundbreaking sa kaarawan po ng ating Congresswoman Ruth Hernandez sa May 16. At ako naman, isusulong ko po ito sa Senado na maisabatas po ito para tuloy-tuloy po ang pag-improve nitong itatayong hospital dito po sa Laguna. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Las Vegas, Nevada. See you soon. 106 grams ng shabu na kumpiska ng PRO 12 at pineya sa isang drug bypass operation sa Matalam, Cotabato. Meron pong isang arestado. Pero bago ang report na yan ni Jundi Makutak, dito muna tayo sa kay Ate Giselle. May tinatawag na flirt variant. Ito daw po ay panibagong wave ng COVID sa US. Alamin natin kung ano itong flirt variant na ito. Kanino kaya ito? Lumalandi. Alamin natin kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kayang Angel, good morning. Pinangangambahang makaranas muli ng panibagong wave ng COVID-19 ng Amerika dahil sa bagong flirt variant ng COVID-19. Ang flirt ay sa variant ng Omicron lineage na mayroong mga bagong mutation kabilang yung KP.2 at KP.1 variant.
Ayon sa John Hopkins Bloomberg School of Public Health, 28% ng infection sa US ang dulot ng KP.2 at ang itinuturing na dominant variant doon. Wala naman ng pagkakaiba sa ibang variant ang simptomas ng Lurk variant, pero hindi ibig sabihin ito yung mild lamang daw yung virus, kundi mas malakas lamang yung immunity ng mga tao ngayon. Pero sabi ng ilang eksperto, mas nakahawa ang KP.2 kaysa Omicron variant at mas mabilis kumalat ang Lurk lalo sa mga unvaccinated at yung tinatawag na immunocompromised individuals. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Teka muna, Giselle. Yes, Kayang Angel. Wala nang bisa yung bakuna eh. Ibig mo sabihin, may bisa pa ba yung bakunang natanggap natin? Actually, Kuyang Angel, ang sinasabi ng mga eksperto ngayon, tumatalab pa naman daw bilang yung mga bakuna ng COVID. Meron na kasi mga version, Kuyang Angel, na updated na eh. Hindi ba nga yung AstraZeneca, kaya din daw nila binawi. Parang nilalangaw yung mga updated nilang mga bakuna eh. Okay. Ba't naman daw tinawag na flirt variant? Mga set daw ito, Kuyang Angel, ng iba't ibang mga mutation. Kasama nung tinukoy ko kanina na KP.2 at KP.1 variant. Okay. So kaya flirt, ano ha? Ibig sabihin Humaharot. Humaharot kung kani-kanino. Sige. Maraming salamat na, Giselle. Si Giselle Ricaport, ang ating RH15. Samantala, dako na tayo kay Jun Di Makota, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Abot sa 106 grams ng shabu ang nakumpiska sa barangay Kilada, Matalam, Cotabato Province sa inilunsad na drug bypass operation ng PDEA-12 at ng iba't ibang units ng Pro-12 sa ilalim ng mandato mula kay Regional Director Police Brigadier General Percival Agustos Placer. Ang 106 grams ng shabu na may market value na 720,800 pesos ay matagumpay na na-intercept. Arestado ng Matalam Municipal Police Station ang isang drug suspect na katransaksyon ng nagbalat kayong pulis at kinilala ito sa alias lamang na Boy, 50 years old, jobless at residente ng Barangay Centro Balong, Northern Kabuntalan, Maguindanao del Sur. Nakuha mula sa kanyang 6 na heat-sealed transparent sachets. Isinailalim na sa interrogation ng drug suspect na ikinulong sa Matalam MPS at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso bilang paglabag sa RA 9165. Sa nasabing accomplishments, pinapupurihan ni RD Placer ang Matalam MPS, 1st PMFC, PDEU, SOU-12, RID-12 at PDEA-12 na naagapang maikalat ang nasabing shabu na dahan-dahang sumisira sa kaisipan ng future leaders ng ating bansa, ang ating mga kabataan ngayon. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. 7.7 million pesos naman ang halaga ng illegal drugs nasabit din sa isang drug o isang linggong drug operation sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya kontra illegal drugs ng PNP, partikular sa Central Luzon, umabot sa 7.7 milyon na halaga ng droga ang nasabat ng PNP sa buong Central Luzon. Sa 107 na ikinasan drug operation, 157 individual ang matagumpay na nasa kote na pawang mga sangkot ito sa paggamit at kalakaran ng ipinagbabawal na droga mula May 6 hanggang 12, 2024. 1,143.20 gramo na shabu ang nakumpiska, habang sa marijuana 2.93 gramo ang nakumpiska na tinatayang nagkakalaga ang kabuuan ng droga sa 7,774,125 pesos. Pinuri at pinasalamatan naman ni Regional Director Brigadier General Jose Dalgo Jr. ang kanyang mga tauhan dahil sa pagsisikap nila na maaresto at maisadlak sa likod ng rehas na bakal ang mga nagmamanipula nitong droga na siyang sumisira ng kinabukasan ng marami nating mga kababayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayapaaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Higit naman sa 300,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska din ng Pangasinan PNP. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasa ni Jekamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy.
bunga ng puspusang operasyon ng Pangasinan PNP hinggil sa illegal na droga sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Colonel Jeff Panged. Nakapagsagawa sila ng 3 anti-drug operation, 5 ang naaresto, 45.09 grams ng syabong na kumpiska na may street drug price na 306,578 pesos. Ang pinakamaraming illegal na drogang nasamsam kahapon ng madaling araw ay sa barangay Amamperes, Villasis, kung saan tumitimbang ito ng more or less 44.51 grams na may street drug price na 302,668 pesos sa bahay ng magsasakang si Wilson Nubencido, 49 anyos, sa pamamagitan ng search warrant. Kahapon, nasampahan na ng kaukulang kaso ang suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Raimundo, dyan sa Hayward, California, magandang araw. Kumusta na po kayo? Alam mo ba ninyo ang Palo Leyte? Pinaiigting din ang kampanya laban sa illegal drugs. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Palo Leyte PNP makiugnayan sa mga barangay opisyal o Barangay Drug Abuse Council Badak para mapaigting pangkampanya kontra sa illegal na droga. Ito ang sinabi ni Palo Leyte PNP Chief of Police Major Roniel Perlas sa isang panayam. Ayon kay Major Perlas na kailangan aktibo ang mga barangay opisyal dahil sila ang may first-hand information sa mga barangay kung sino pang mga individual na patuloy na nagtutulak ng illegal na droga at kung sino pang may mga tanim na marijuana na una nang may nakumpiska ng mga otoridad na mga tanim na marijuana sa Porok, Pabanog, Barangay Baras, Palo Leyte na nagkaroon ng incidental to lawful arrest ang kadiskubre ng mga tanim na mga marijuana. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, Davao de Oro niyanig ng magnitude 4.8 na lindol. Detalye naman mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ang niyanig ay ang silangang bahagi ng New Bataan, Davao de Oro. Sa report na kalalabas lamang ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Peoples, natukoy ang tectonic, ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay nakaranas ng naramdaman ng intensity 4 sa bahagi ng New Bataan, maging sa Moncayo, Davao de Oro. Nakaranas din ng intensity 3 sa bayan ng Mako sa Davao de Oro, habang intensity 1 sa Bislig, Surigao del Sur. Nakaramdam din ng instrumental intensity 2 sa bayan ng Mabunturan sa Davao de Oro. Ayon sa ay wala namang damage na nagawa itong pagyanig 4.8 magnitude na lindol na ito, habang wala na rin inaasampang mga aftershocks. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Val. Samantala, isang linggong simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa lalawigan ng Kalinga naging matagumpay. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na Mikat, Romy. Umiskor ang Kalinga PNP sa ipinatupad nilang isang linggong simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa lalawigan ng Kalinga sa one-time, big-time, all-out police operations. 7 wanted persons at isang number 9 top most wanted person ang natimbog. At sa 3 implementasyon ng search warrants, 3 drug personalities ang naaresto at nakumpiskang 3 baril at 205 sari-saring bala. Umiskor din ang malaki ang Kalinga PNP sa inulunsad nilang anti-illegal drug campaign na nagresulta sa pagkakasamsam at pagkakawasak ng higit 13.5 milyong pisong halaga ng illegal na droga. Sa ibang police operations, isang subject person ang natiklo at nasamsam din ang isang granada, ilang bala at 3 cellphone. Pinuri naman ni Colonel Freddy Lasona, Acting Provincial Director ng Kalinga PNP, ang pinag-ibayang pagsisikap ng Luminawa Cops at tinayak sa mga mamamayan ng Kalinga na ipagpapatuloy nilang puksain lahat ng uri ng kriminalidad para mapanatili ang katahimikan at kaayusan at seguridad ng publiko sa lalawigan ng Kalinga.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Josegina. Ay, magandang umaga kay Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga Pilipinong pauwi ng Pilipinas, wag na ho kayong magbaon ho. Huwag na kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Mas masarap po ang tangerine chocolate na gawang atin. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim po sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para magkaroon ng iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate. Mahigit 10 variants po yan na ang iba pang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, pagka bumibili ka po ng tangerine chocolate, pinalalakas mo ng loob ng ating mga magsasaka, sinusuportahan mo pa ang mga MSMEs. Kaya talo nito 3-in-1. Oh. Sa dami ho natutulungan ho ninyo. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Pinabibilisan naman ni Cebu City Acting Mayor Raymond Lalvin Garcia ang pagpapalabas ng unpaid salaries ng 4 na empleyado ng City Hall. Matatandang humantong ang reklamo ng nasabing mga empleyado sa preventive suspension ni Mayor Michael Rama. Iniyak naman ni Vice Mayor Garcia na makukuha ng mga ito ang kanilang sweldo para sa 6 na buwan sa susunod na Lunes. Inatasan na rin ng acting mayor si City Administrator Christine Batucan. Imbestigahan ang report na hinaharas ang mga complainant matapos na masuspinde si Mayor Rama. Una nang naglib ang 4 na empleyado dahil apektado umano ng preventive suspension ni Rama ang kanilang mental health. Ikaw ba naman hindi pa sweldohin ng pagkatagal-tagal? Posibleng makasuhan ng perjury si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kapag napatunayang hindi ito Pilipino. Sagot ito ni Comelec Chair George Garcia nang tanungin sa mga posibilidad na peke nga ang mga dokumento ni Guo na isinumite noong 2022 elections. Ayon kay Garcia, inobligan na nila ang mga kandidato na magsumite ng Certificate of Candidacy kung saan nakadeklara ang kanilang pagka-Pilipino at yan po'y sinumpaan. Una nang sinabi ng Comelec Chairman na maaaring maghain ng co-warranto petition laban kay Mayor Guo sa anumang korte para questionin ang kanyang nationality. Mayor ng Bamban Tarlac iniuugnay sa Pogo kahit maaaring kasuhan nga ng perjury. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RS28. Raymond. Kasong perjury ang maaaring kakarapin ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac sa oras na ito'y mapatunayang nagsisinungaling sa kanyang deklarasyon na siya ay isang Pilipino. Ito ang inihayag ni Chairman George Garcia ng Commission on Election ng nakapanayam ng Senate Media. Ayon kay Garcia, ministerial lamang ang trabaho ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Nakabatay lang sila sa sinumpaang COC ng mga kandidato. Maiiba lang ang isang kandidato kung may magkain ng reklamo laban sa kanya at questionin ang kanyang citizenship. Sa kaso ni Mayor Guo ay wala umanong nagkain ng kaso laban sa kanya ng nakalipas na halalan. Siya ang itinuturong nasa likod ng operasyon ng Pogo Hub sa kanilang bayan na sinalakay ng mga tao ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC dahil sa pagkakasangkot umano nila sa iba't ibang uri ng krimen. Narito si Chairman George Garcia ng COMELEC. Doon po sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Yan po ay pinanumpaan niya. Kung mapapatunayan na hindi naman para talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong Certificate of Candidacy. Pero para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, tinutulan naman ni Senator Amy Marcos ang panukalang palawakin pang kapangyarihan ng National Food Authority kabilang ang pag-i-import at pag-ibenta ng bigas. Binanggit ng senador ang mga aligasyon ng korupsyon sa ahensya sa mga nakalipas na taon.
Kabilang ang 6 na buwang suspension order ng Ombudsman sa 139 na opisyal ng NFA kasamang administrator mismo nito na si Roderico Bioco kaugnay ng umano'y bigas scam. Ayon kay Senator Marcos, posibleng mauwi lamang sa karagdagang kapangyarihan ng NFA sa over-importation, overpricing, smuggling, kickback, favoritism at iba pang katiwalian. Idiniin pa ng Presidential Sister na mas mainam na gawin para matugunan ang rice emergency ay ang pagpapatupad ng government-to-government importation nang wala na ang NFA. Sinabi din ng Senator Aimee na dapat na bumuo ng isang Presidential Commission na sisiguro sa matatag na supply ng bigas sa bansa. Una na rin iminungkahi ng mababatas ang pagbuhay sa National Food Authority, Food Terminal Incorporated at Kadiwa System. Alisin na ang mga middleman sa rice trade. Panukalang amyenda sa rice tarification law sinalang na sa plenaryo ng Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, Aris Gerald. Manang Milky. Sinimulan ng isalang sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 10381 o ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Congressman Mark Enverga, chairman ng House Committee on Agriculture and Food, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagpasimuno ng amyenda ng RTL. Layunin nitong matamo ang abot kayang halaga ng bigas kasabay ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na masiguro ang katatagan ng supply nito sa merkado. Ayon kay Enverga, overwhelming ang mga panawagan na muling bisitahin ng RTL, kaya naman napapanahon ng kumilos ang Kongreso. Kabilang sa mga amyenda ay palakasin ang regulatory power ng Bureau of Plant Industry. Bibigyan din ng kapangyarihan ng kalihim ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency. Ito ay kapag may kakulangan o kakapusan ng supply ng bigas, pagtaas ng presyo ng bigas at extraordinary na pagsirit ng presyo nito sa merkado. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Manang Milky at maganda umaga kay Armando Manding Guzman. Boss Manding, binabati ka ng happy birthday ng mga mapitagan. Ayan, birthday ngayon ni Boss Arnando Manding Guzman. Binabati ka ng mga poging miyembro ng mapitagan class ng PMA. Mga agang gumigising yung mga yun pagka gumising nila talagang kondisyon na kondisyon dahil sila po ay nag-uultabayo. Alam mo, mga senior citizen dapat talaga nag-ultabayo. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Sa clinical trial na ginawa po sa Japan, napatunayan na ito pong postbiotic ay tumutulong para magkaroon tayo ng panibagong sigla, panibagong enerhiya sa pagising natin kinabukasan. Dahil pagpasok pala ng mga dead microorganism sa ating katawan na taglay po ng postbiotic na ultabayo, ina-activate yung commander ng ating immune system. At yun po, yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell. Yung PDC naman, yan ho nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. At syempre, pagka nangyari ho yan, umaabot tayo dun sa stage na talagang nananaginip tayo. Yung bang nakakaisip tayo ng mga magagandang karanasan natin. At pagising ho ninyo, may bagong sigla. Yung pagharap mo ng salamin, sasabihin mo, ay ba ng pogi mo ngayon? Talagang kumbinsido ka, Anyway, ang kagandahan ho ng ultabayo, pwede ho ninyong bitbitin to anywhere, anytime. Sa mga bibiyahe, doon sa mga sasakay ng aeroplano, at kayo po'y makakaranas ng jet lag. Para hindi ho tayo masyadong indahin ng jet lag at puyat, mag-ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo galing po sa Teoxys Vouchers. Kung may mga katanungan pa kayo po, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung may mga agam-agam. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, ang ating kakampi, ang ating kasamga, ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! -2, bago po mag-alas 5. At sa mga taga Central Luzon, huwag natin kalimutan po yung tuloy na alok sa atin ng Westchester Realty. Ito po yung pinakamurang ready for occupancy unit na sa buong housing industry. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. Abay 5% lamang po ang down payment, pwede pang gives.
At kapag naghulog na ho kayo ng 20,000 pesos all-in down payment, pwede na kayong maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakagandang investment opportunity po nito dahil napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance po kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Natatamaan po ng inyong lucky dart. Pwede ho kayong pumunta ng libre ng Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Thailand. Basta dun ho tatamang inyong dart. 342 ho yan. At kung hindi pa ho ninyo, hindi naman kayo swertehin na madali ho yung 342, may mga dagdag pang premyo sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. Sige, pa-reserve na! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, 5:01, kasama na natin si Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, ano bang magiging lagay ng panahon natin ngayon? Magiging maulan pa na naman bang hapon? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yes po, may chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms mamayang hapon hanggang sa gabi. Habang mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan din ay nakaka-apekto itong frontal system or makaka-apekto itong frontal system, particular na sa may bahagi ng Cagayan Province at ng Batanes. So, dahil po dito, inasahan din natin na mas malaking chance ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng Northern Luzon. Posible o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Posibleng medyo mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan ang mararanasan. Samantala naman, wala po tayong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at least for today po or for the coming days po within the week. Medyo malit pa rin yung chance. Bagamat ngayong Mayo nga, Sir Angel, 1 hanggang 2 bagyo pa rin nating inaasahang maaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sir Angel, wala rin tayong nakataas sa gale warning. Kaya request naman pumalaw itong mga sakyang pandagat maliliit ng mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Wala. Kahit na medyo maulan, walang nakataas na gale warning. Yes po, sir. Wala po tayong nakataas na anumang gale warning sa kasalukuyan. Ayun. Mambing Solis, dyan po sa Romblon. No worry. Tuloy ho yung mga biyahe galing Batangas papuntang Mindoro. Romblon pala, Romblon. Okay. Thank you, Kaobet. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Angel. Salamat po. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. At muli, ang ating paalala, saan man pumalakad natin, may bagyo, may baha o wala, kinakailangan proteksyonan natin ang pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga po sa ating mga magagandang mga kumadronang nakatutok sa atin ng pagkaaga-aga. Early risers po lahat ng karamihan ng ating mga kumadrone. Asek Cecil Bangkasantos, magandang umaga po sa inyo. Samantala, pinatawa naman ang Lenovo at subsidiary nitong Motorola ng sales ban sa Germany. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Germany, lalong-lalo na dyan sa Bonn. Nag-ugat ito sa desisyon ng korte kaugnay ng patent infringement lawsuit na inihain ng US-based Interdigital. Bigurin naman ang Lenovo na magbigay ng patas na licensing fees sa Interdigital, mga bagay na kinatigan din ng korte. Ibig sabihin, hindi maaaring magbenta sa Germany ng Lenovo at Motorola devices para sa W1 modules na mahalaga sa mobile internet connectivity. Makakaapekto ang ban hindi lamang sa Motorola smartphones kundi pati sa mobile enabled devices ng Lenovo.
Kabilang dito mga tablet at mga laptop na gumagamit ng mobile network gaya ng GSM, UMTS, LTE at 5G. Allah, doon sa mga BBI papuntang Germany ha. Baka pagpunta nyo doon ang bit-bit ho ninyo Lenovo, dili kay Motorola, may problema tayo doon dahil baka hindi ho gumana ang inyo pong mga bit-bit na mga device. Nababawi ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa Department of Health ang license to operate ng ACE Medical Center dahil sa palit ulo scheme. Sinabi ni Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City, wala itong jurisdiksyon para bawiin ang lisensya ng ospital. Ganman, itutuloy pa rin daw nila ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga tauhan ng ospital na direktang sangkot sa palit ulo. Sa ngayon, 3 sa staff ng ACE Medical Center na sina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel de los Santos ang ipinaresto na sa kasong slight illegal detention. After ho ng press con natin, may lumapit na po na taga Bulacan, may lumapit po na taga Cebu. At naniniwala ho ako pag sa tulong nyo ho at saka sa akin pong request na lumapit ho sila, marami pong lalapit pa rin na may similar stories. Kita nyo, mahilig sa palit ulo ha. Hindi kaya aral sa mainland China yung mga yan. Pangulong BBM lumikha ng Special Committee sa pangangalaga ng karapatang pantao. Detalye ng balita mula kay Arnold Herrera. Arnold, good morning. Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng isang komite na naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao sa Pilipinas. Sa bisa ng Administrative Order No. 22, magkakaroon ng Special Committee on Human Rights Coordination na pangungunahan ng Executive Secretary, katuwang ang kalihim ng Department of Justice, habang nakaagapay naman bilang mga miyembro ang kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Ito'y matapos bigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtugon sa United Nations for the Joint Program on Human Rights o UNJP na pinirmahan noong 2021 sa pamamagitan ng pagpapalakas ng law enforcement at paglikha ng mga polisiya maging ang proseso sa paggamit ng hustisya. Ang komite ay nakatakdang mag-monitor at tiyakin ang epektibong implementasyon ng mga polisiya at programa ng pamahalaan na naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao, lalo na ng mga persons deprived of liberty o PDLs, at maging mga individual na sangkot sa terorismo. Maliban dito, inaasahan ding manguna ang komite sa mga investigasyon at paglabas ng ulat kaugnay sa mga hinihinalang insidente ng paglabag sa karapatang pantao, sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Arnold. Magandang umaga, Pilipinas! Pinatulan naman ng National Security Council ang panukalang buwagin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kasunod ito ng panawagan ng makakalawang grupo na buwagin na ang task force dahil naman sa issue ng red tagging. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, wala silang nakikitang pangangailangan upang buwagin ang NTF-ELCAC. Iginit ni Malaya, game changer ang laban ng NTF-ELCAC sa mga New People's Army at kanilang mga kalyado na naging dahilan ng tuluyang paghina ng puwersa ng mga teroristang kilusan. Sinabi pa ni Malaya, nais lamang ng makakalawang grupo na bawagin ang LTF-ELCAC dahil ayaw nilang magtagumpay ang pamahalaan laban sa CPP, NPA, NDF. Kinukonsidera ng Department of Education ang pagpapatupad ng Saturday classes para sa school year 2024-2025. Ito upang mapunan ang kulang na bilang ng school days para sa transition ng mga paaralan sa pagbabalik ng lumang school calendar. Ayon sa DepEd Director for Curriculum and Instruction Bureau of Learning Delivery na si Director Leila Ariola, mula 180 days, magiging 163 days na lamang ang school year 2024-2025. Magsisimula yan ng July 29 ng taong kasalukuyan matatapos ng March 31, 2025. Gayunman, kakailanganin na niyang konsultahin muna ang mga stakeholders, mga magulang, mga guro at mga estudyante sa planong ito ng DepEd. Si Congressman Romy Acop ng 2nd District ng Antipolo kasama na natin. Kong Romy, magandang umaga po sa inyo. Angelo, isang mapagpalang magandang umaga sa iyo.
Opo. At saka yung mga tagapakinig. Oo. Alam namin, isa ho kayo sa mga tumututok dito sa pagdinig ng PIDEA Leaks, ano ha? Diyan po sa Senado. Nanonood lang naman ako, Angelo. At baka sakaling yung aming chairman ng Committee on Dangerous Drugs ay magpa-imbestiga rin. O at least, di ba? Hindi na mauulit kung ano man yung circus. Kung ano man yung pagdinig na nangyayari ngayon doon. Teka muna, mukhang ito pong si Morales dito sa PIDEA Leaks, mukhang kilalang-kilala ho ninyo. Ano ha? Ang sinasabi, ito din ay nasangkot noon sa kaso ni Rosebud. Yeah, ang pagkaalam ko, Angelo, dahil hindi ko naman kakilalang personal si Mr. Jonathan Morales. Oo. Nung nagsilbi siya sa PNP, nasa PNP pa rin ako. Mm-hmm. Pero I never had the occasion na magkakilala kami ng personal. Mm-hmm. Siguro yung aking kapatid, dahil yung kapatid ko, siya ang nadistino sa Narcotics Command. Ako naman, nadistino doon sa original na KANO, yung kauna-unahang agency ng PNP na lumalaban po sa illegal drug. Constabulary Anti-Narcotics Unit. Alam ko pa yun. KANO, oo. Pero itong si Morales, nung ito ho sumalang at mapasa ilalim sa Witness Protection Program, hindi na siya pulis noon. Hindi ko alam, matandaan, Angelo, kung siya ay pulis pa, kasi ang pagkaintindi ko, early 1990s yung pagiging pulis niya, at pagkaintindi ko, siya ay kasama sa isang operation or narcotics operation plan ng Narcotics Command. Kasama nga si Madam Rosebud. Okay. And ano hong nangyari doon sa incidenting ho yun? Hindi ko na matandaan kung ano ang kwan, but because of this, ang alam ko na case officer dyan, kung tama yung aking pagkaalala, the late Major John Campos. Okay. Siya ang parang case officer, at ito nga ang kanyang mga assets, si Madam Rosebud at saka si Mr. Jonathan Morales. Okay. Sila. Kaya, because of this, nung na-expose lahat yan, I think they availed of the Witness Protection Program, but if I remember it right, nawala rin po sila ron. Hindi ko na matandaan kung ano po ang dahilan. Okay. Si Jonathan Morales din, isa sa mga nag-testify against kay dating Senador Ping Lacson noon, di ba? And nakita naman natin kung anong nangyari doon. May mga tinahitahing mga kwento, bahagi ho ng kanilang testimonya. So, short of saying, na ito hong, gaya ng sinasabi ng Presidente, congenital liar to. Parang, sabi nga, jukebox. Kung kanino siya makikinabang, doon siya papanig. Dahil siguro doon sa history ni Mr. Jonathan Morales, kaya siya nagaganyan, kasi maski naman doon pabago-bago yung statement niya, at noong kung totoo yung sinabi po ninyo na nagkaroon siya ng press release ba yun? Mm-hmm. Na inilink niya si Senator Lacson na noon ay siya ang chief PNP sa illegal drugs. Hindi, tsaka ngayon kasi ang daming mga kumakalat na mga video clips na involved tong si Morales, ano ha? Nasa social media ngayon, ano ha? Saan ka naman nakakita na meron siyang kausap pagkatapos wina-wiretap? Unang-una, mali na ho yung pag-wiretap, ano ha? Meron siyang kausap, kunwari. And this is being given prominence pagdating sa social media. So, kaya ko ho kayo tinatanong, ito ba ipapatawag dyan kung sakasakaling magpatawag ho ng pagdinig dyan po sa Kongreso? Kung mapatawag man dyan sa Kongreso, ang nasusunod po kung sino ang mga iimbitahin ay yung
chairman ng committee na didinig po doon sa issue na dadaan po sa aming speaker. Yun yung mga taong iimbitahin doon sa pagdinig sa issue na yun. So, depende po sa chairman kung sino po yung i-recommenda niya sa aming nakakataas na iimbitahin at makapagbibigay ng linaw sa issue na tatalakayin ng aming committee na yon. Kaya alam, magkakaroon pa ba ng relevance yung magiging testimonya niya kung sakasakali, Kong? May weight pa ba yun? Alam mo, para lang sa akin, hindi naman ako pwedeng magsalita para sa aking mga kasamahan sa Kongreso. Para sa akin kasi, tinuro sa amin kung paano mag-assess ng bawat informasyon na lalabas o napupunta sa aming kaalaman. Unang-una, titingnan namin yung sino yung tao at anong credibilidad niya para magsalita ng impormasyon na yon. Yun po ang una. Pangalawa, titingnan namin yung probabilidad na totoo yung kanyang sinasabi. Yun. Ngayon, pag-aaralan namin yung iba. Pangalawa is yung timing. Okay. Di ba? Kasi pwedeng yung impormasyon mo kagaya ng kwan ni Mr. Jonathan Morales noong pang ilang taon na ang nakaraan bago nilalabas ito. Di ba? Kasi ang tanong kaagad ng mga tao o sino mang matinong investigador, bakit ngayon lang? Okay. Bakit ngayon lang? So, para bang sinasabi ho natin, kasi kabi-kabila itong mga nangyayaring mga drug operations, para bang nawi-weekend tuloy, nawawalan ho tuloy ng silbi yung tagumpay ho ng mga law enforcement agencies natin laban po sa mga illegal drug operators o sa mga sindikato ho ng illegal drugs. Kasi Angelo, kung may mga batikos, totoo man o hindi, laban sa isang operasyon na ginagampanan ng ating mga ahensya ng ating gobyerno, nagsisilbing buntal para mapahina yung operation na yun at yung ahensya na gumagawa po ng operation. That affects the future operations din at saka sa mga ongoing operations nila at saka dun sa mga previous successes nila. Di ba? Opo, may epekto rin. So in the meantime, ang tumatawa at pumapalakpak yung mga sindikatong nasa likod nito. Diba? Kasi nakikita po nila na pinagbabangayan yung kanilang gawain na hindi naman dapat ang ginagawa po ng mga ahensya at saka yung mga taong kumbaga sa kwan may magandang pag-iisip ay magtagumpay lahat ng operasyon ng isang ahensya ng gobyerno laban sa salot ng ating bayan. Yung nga, mukhang pasama ng pasama. Doon sa mga balitang binanggit ko kanina, nadaanan ko kanina, pagkarami-rami ng mga nagpapatuloy na mga raids. So, ibig sabihin ho nito, patuloy din yung pagkalat ng illegal drugs. Hindi po ba yung iniimbestigan yung 1.5 more or less tons na nahuli na illegal drugs sa Alitagtag? Oo. Kaya, doon pa lang, makikita natin na hindi na gramo-gramo, tonelada na Hindi lang yun. Makikita po natin na ano po ang conclusion natin doon, may nakakapasok na malalaking shipment ng illegal na droga dito sa ating bansa. Hindi, tsaka ang lalakas ng loob. Bantakin mo yung nahulihan ho ng ganong kalaking shipment ni Alangan bodyguard, ni Alangan bitbit na pamprote. Kaya sabi hindi nagkaroon ng bakbakan. Talagang hindi magkakaroon ng bakbakan. Hindi pwede lumaban. Kasi Angelo, meron din namang mga tao na nag-ooperate ng ganyan. Para discreet. Ang isip po nila, yes. Kasi kung mas marami pang tao, mas nakakatawag ng pansin. Okay. Meron ganun pag-iisip ng mga gumagawa po ng krimen. Or, pwede rin na meron talaga silang may basbas sa kanila, kaya ang lalakas ng loob mag-operate ng ganun. Posibilidad yon na merong kung tawag namin prior coordination sila sa mga huli sa kanila. Oo.
Minalas lang. Posible rin yun. Minalas lang dahil biglang nagkaroon ng checkpoint. Di ba? Sa tingin ko, sa pagka-report, sa mga narinig at nabasa kong report dyan, Angelo, parang may prior info rin yung ating mga otoridad. Okay. Anyway, papalo up din ho namin kung ano pong magiging resulta ho. Monitor din ho namin yung resulta na. Pero ito, imbestigahan ho ng Kongreso. Yung doon sa Alitagtag. Hindi ko pa alam, Angelo. Wala pa akong narinig o nabasa na resolusyon ng isang kasamahan ko na imbestigahan tong issue na ito. Bakit? Bakit kaya? Kasi meron ng kuminsan, pag iniimbestigahan na ng Senado, siguro titingnan muna ng aming chairman sa Committee on Dangerous Drugs kung lahat po ng anggulo ng issue na yon ay natakot sa Senate hearing bago siya magdedesisyon kung tatalakayin namin yung issue na ito. Dahil ang kailangan dyan is, number one, merong isa sa amin na magpa-file ng resolution para imbestigahan or the chairman through a motu proprio vote of a majority of the members of the committee ay magsasabi na imbestigahan natin. Kasi may mga nasagap kami impormasyon, dapat din maimbestigahan yung mga naging follow-up operation doon po sa Alitagtag case na yun, di ba? Kasi hindi naman report. Kung titingnan nyo yung report, official report tungkol po sa operation sa Alitagtag, Batangas, there is no mention of any follow-up report. But alam namin na sa isang operation na ganyan, sa informasyon na makakalap ng mga otoridad sa mga nahuli, nagko-conduct po sila ng follow-up operations. May follow-up operation naman. In fact, na-imbestigahan nga yung bahay, di ba? Pero limited sa ganun, di ba? Walang banggit kung ano pang naging tagumpay ng mga follow-up operation. Kaya, abangan namin yung mas juicy na pag-iimbestiga kung sakasakali po ng Kongreso. Opo, Angelo. Yun ay kung iimbestigan ng aming Committee on Dangerous Drugs. Okay. Kong Romy, in the meantime, maraming salamat po for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Anytime, Angelo. Maraming salamat din sa oportunidad. Si Congressman Romy Acop ng 2nd District po ng Antipolo. Maganda umaga, Pilipinas! Tatandaan nyo yung chief of police doon na sangkot doon sa yung nanguna, doon sa paghuli na yon. Diba? Na-promote pa, di ba? Oo, nabigyan ng spot promotion mismo ang Pangulo pa, pumuri sa kanyang performance Kaya lang, bakit kaya biglang na-relieve? Ano kayang nangyari doon sa mga follow-up operation na yon that led to the relief of that police officer, of that chief of police? Yan siguro dapat maliwanagan, ano ha? Ano yung hindi na i-report? Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5 ng umaga. Saan daw bang supermarket nandun ho ang tangerine chocolate? Mukhang sa mga pasalubong center ho, meron to. Wala sa mga supermarket pa, Mukhang hindi pa nila kakayaning magbenta sa mga supermarket, Anyway, ang tangerine chocolate po ay available sa mga pasalubong center dyan ho sa Quezon, O dili kaya, mag-text nga kayo sa 0919-095-5935. Dyan ho kayo magtanong kung saan ho ito available, 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot para maitanim po sa ilalim po ng mga nyugan at makapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans, ma-process bilang tangerine chocolate. Kaya ngayon, ang tangerine chocolate po ay nangungunang brand ng tsokolate para sa mga taga-lalawigan ng Quezon dahil yung po ay produkto ng mga magsasaka ng kanilang pong mga magniniyog. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Yan po ay gawang local, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Patay ang isang 37 anyos na person with disability ng pagbabarilin ng mga miyembro ng New People's Army sa La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa ulat ng pulisya, pinatay ang biktima ang isang partially blind na PWD habang patungo na ito sa bahay ng kanyang kapatid.
Batay sa investigasyon, bago pa man nangyari ang insidente, namataan na pala ang 3 armadong lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Inamin naman ng NPA Central Negros Guerrilla Front, pinatay nila ang biktima dahil sa umano'y pangahalay nito sa isang menor de edad noong 2012. Pero lumalabas naman sa record ng PNP, walang naging ganitong insidente. Sa ngayon, sa kabila ng pag-amin ng NPA, iniimbestigahan pa rin ang naturang insidente para matukoy ang tunay na mga pumatay sa naturang biktima. Nakita ho ninyo. Ano bang karapatan naman nila na ilagay sa kanilang mga kamay ang hustisya? Diba? Kuminsan ho talaga, may mga ganun hong pautot ito hong mga NPA. Nako, lalong-lalo na kapag wala na ho sila mag-iimbento ng kaso, dahil ho sa kanilang ginagawang mga atrocities. Maganda umaga, Pilipinas! Bontek ng mahak ang Logistic Data and Information Management System ng Philippine National Police. Kinumpirma ng PNP-PIO Chief na si Colonel Jean Pajardo na may nagtangkang ihak ang kanilang sistema, ngunit naagapan ito matapos magsagawa ng shutdown ang sistema ng logistics ng IT o ang IT experts ng ahensya. Ayon kay Colonel Pajardo, nangyari ang pangahak dakong alas 10 ng umaga. Pero wala namang nakitang damage sa sistema batay sa kanilang monitoring sa buong maghapon. Kahapon nga kausap natin si Engineer Alan Caballo. Ang tanong nga natin, competent ba itong mga taga-DICT na gawin ho yung kanilang mga obligasyon para malabanan ito pong problema natin sa paglaganap po ng mga online scam at mga hacking? Magdududa ka tuloy dahil sa ibang bansa, hindi naman ho ganyan katindi ang problema nila pagdating ho sa mga hacking. Dito sa atin ay, susme. At para bang okay lang, na-breach tayo, okay lang. Diba? Wala lang. Wala nga ho napaparusahan Ay, maganda umaga nga pala sa mga suki natin, ha. Baka kayo ho hindi pa lalong-lalo na doon ho sa mga nag-i-issue ng resibo, ha. Meron lamang ho kayong 30 days after the effectivity ng Revenue Regulation number 7-2024 para ipaayos yung inyo pong mga OR, ha. Dami natin kinausap na mga accountant kahapon. May mga kaibigan din tayo sa BIR na kinausap. Sabi ko nga, ito naman tutulungan natin kung talagang mag-i-improve pong koleksyon, sabi ko sa kanila. Kaya nalilito din kami. Hindi nga din namin alam kung ba't may ganyang regulasyon Ay nako, ayusin niya yan, ha. Nang sa gayon hindi ko maintindihan. Ang BIR ba kakampi ho ng Pangulong BBM pagdating ho sa pagpapatakbo ng ease of doing business para mas maging maluwag ho ang pagnenegosyo sa Pilipinas, o nag-iimbento ho ng mga estratehiya para lamang mapakitang may performance sila kasi hindi nakakagol? Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Nika. Magandang umaga po sa lahat ho na mga nagsasagawa ng investigasyon kaugnay po ng mga offshore account. 429 na mga alagang aso at pusa nakinabang sa unang araw na libreng kapon sa Caloocan City. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Ay, butaga ko yung Angel, inampisa na ng Caloocan del Dios ang libreng kapon ng mga pusa at aso sa lungsod. Ito ay bilang bahagi umano ng pagsulong ng Responsible Pet Ownership. Katawang dito City Veterinary Department at Peoples for the Ethical Treatment of Animals at PETA. Kung saan ko Angel ay meron ng 429 na aso pusa ang sumailalim sa libreng kapon. Ay meralong malapitan ang staying at nurturing ay isa sa pinaka-epektibong populasyon control sa kanilang mga lagang hayop at patuloy ba nung sisigapin ng lungsod na magsulong ng mga ganito pang programa sa lungsod. Ay dito, inanyahan ang lahat na may mga may-ari ng mga asot pusa na dalhin lamang sa veterinary office sa kanilang lungsod para makapon at hindi na rito dadami ito upang hindi na ito nagkakalat sa mga lansangan. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, pisa rin sa Kusari sa 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga po sa mga taga-Brussels, Belgium. Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa bypass operation. Isang tulak ng droga arestado sa Taguig City. 1 milyon na naman, Detalye na balita mula kay Noche Kaka sa RH7. Noche, good morning. Mayong buntag ulit yung Angel nabingwit sa patibong ng Southern Police District o manoy drug pusher
sa lungsod ng Taguig. Nasa 1,360,000 ang halaga ng hinihinalaang shabu ang nasabat ng SED Drug Enforcement Unit. Kinilala ng mga operatiba ang naarestong suspect na si VP Marquez Villegas, 49 anyos, residente ng lungsod. Nasabat sa suspect ang nasa 200 grams ng dangerous drugs na nakasilid sa 4 na selyadong plastik matapos makipag-drug deal sa Labao Extension ng Barangay Napindan. Maharap naman ngayon ang suspect ng Angel sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRA, ako si Nakasol Tuloy sa Pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga-barangay San Jose, Mandaluyong City. Nag-iikot na dyan si Noche. Si Sherwin Alparo, ha? Nanguhuli na. Naghahanap po ng mahuhuling bibigyan ng premyo. Maganda umaga, Pilipinas! Para gumandang gising nyo, katulad po ng mga nag-uultabayo, pagka natulog ho, na medyo puyat, stress at pagod, dahil nag-ultabayo, pagkagising, maganda po ang mood. Ano nga ba pong ginagawa ng ultabayo na kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration? Ito po'y sumailalim sa clinical trial at doon ho napatunayan na yung pong mga dead organism, microorganism na taglay po ng postbiotic, pag pumasok sa katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid district cell. At yun ho nag-uutos na ilabas ho yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y nagpapahinga para magkaroon tayo ng panibagong sigla, magkaroon ng panibagong lakas sa kinabukasan. Yung bang pagharap mo na salamin in the mood ka. Di ba? Sasabihin mo lang, pagkagising hilamos ka muna, may muta ka pa Yan. Pero ganda ng dating mo, di ba? Oo, kahit napagod ka nung nakalipas na gabi. Yan. Available po yan sa Lazada, Shopee, at siguraduhin lamang po ninyo na ang Ultamayo ay galing po sa Theoxis Health Ventures. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, at Joann's Pharmacy, yan din sa Curamed. Kung may mga katanungan ho kayo, may mga agam-agam ho kayo kung ano po yung mga benepisyon taglay ho nito at paano nga ba nito binubus ang ating immune system, text lamang po sa 0917-110-6580. Sa panahon ho na kinakailangan natin ang panlaban sa puyat, pagod at stress, nandyan ang Ultamayo. Maganda umaga, Pilipinas! 38 makalipas ang alas 5. Tingnan nyo, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Kasi pinupuntahan siya no gustong magpahuli Sherwin Alvaro, nasaan ka ngayon? Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Live tayo ngayon dito sa Barangay San Jose, dito sa Mandaluyong City. At natsyempohan natin habang tayo nag-iikot dito sa napakahabang kalsada na to, itong putuhan. Ano? Putuhan nga, ano ha? Hindi ito yung letter A ang dulo, letter O. Putuhan, oo. Sarap ng puto, yan, Kalasyaw ba yan? Putong kalasyaw? Oo, napakasarap. Tignan mo, merong combination na puto pao, yan, may siopaw, puto, tapos meron pang kutsinta puto, yan, at meron pang iba-ibang toppings din, may itlog na maalat, merong keso. Kayo nagluluto nito? Hindi nyo hinahango? Talagang luto nila. Lalo binibihisan. Ibigay mo na kasi muna yung t-shirt para yung t-shirt natin nasuot niya. Mamaya yung t-shirt yung muna suotin. Teka muna. Ayan, sige. Sorry po.
Good morning, Kuya. Yan na. Tatay Tony, anong nangyari po sa inyo? Glaucoma. May glaucoma si tatay. Glaucoma at saka diabetes. Kutsing ba yan? Hindi po. Lahi po. Lahi, oo. Pero mga ilang taon na ho kayong nawala ng paningin? Ito lang start ng 2021. Mula 2021, yung pandemic, na wala na rin yung inyong paningin. Pero mula 2021, lagi kayo nakatutok sa inyong radyo. Yan yung kanyang radyo, Angelo. Oo. Yan yung radyo nyo, parang nakatali. Angelo, bakit? Hanggang ba yung radyo nyo? Nakatali nyo. Nalaglag ka kasi. Nalaglag. Para secured. Oo. Pero, sino muna paborito mong announcer tuwing umaga? Angelo Palmones at saka Deo Makalma. Si Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! Ayan. Abot mo ng maayos, Sherwin. Baka malaglag. Dahil, hawak nyo. Huwag nung bibitawan. Pag nabitawan nyo yan, akin na uli yan. Pero dahil guwapo ka, tatay, lalo ka pang popogi. Gusto mo ba pang popogi? Gusto mo popogi? Bigyan natin ng t-shirt. Yan, Nako, lalo ka namang mamahalin ni Mami. Mami, pangalan nyo? Sinati Castro po. Si Nanay Ramina, siya ang namamahalan tong tindahan dahil nga si tatay, ang kanyang libangan ngayon ay makinig ng radyo at nakaabang dito sa mga bibili. Nagtitinda rin po kayo? Sinanay lang nagtitinda. Pero yan, bibigyan natin ng grocery bag mula sa DCRH. Suwakan nyo. Thank you. Ano masasabi nyo kay Angelo? Maraming salamat po. Ayan, oo. Early worm catches the grocery. Tama ba yan? Oo nga naman. Early bird pala. Hindi pala early worm. Pwede rin. Di ba? Kaya naman, laging tumutok sa DCRH. Baka kayo lang susunod nating winner ng DCRH Mas Malakas from RS number 6. Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. 43 makalipas ang alas 5 na umaga. 15,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, basta nabigay na kanina ho ng madagdag na clue si Mabel Aribe, ang ating tunog master, at ang sabi niya, malapit-lapit na ho itong mahulaan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Unahan nyo na, baka kayo ho nakapagbibigyan ng tamang sagot. Ipadala po inyong masagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / under / contact number / at ang inyong sagot. At dun ho sa mga sasagot online, paki-share ho yung ating programa para makita natin yung sharer badge bago ho kayo magpadala ng inyong sagot. Malay nyo, madali ho ninyo yung pong 15,000. Paunahan ho ito kung sino yung una makapagbibigay ho ng tamang sagot. Ayan para malaman ho natin kung sino yung pinakamagaling. Basta ang clue natin dito, pag ginamit ho ito, kinakailangan na nag-disinfect ka ng kamay at gumamit ka ng Shield Bath Soap sa pagdi-disinfect ng iyong kamay. Dahil ang Shield Bath Soap, alam natin napaka-effective sa paglilinis ng ating katawan o ng ating kamay. Maganda umaga, Pilipinas. Umuulan daw po si Muntinlupa. Ipinatawag naman ni Speaker Ferdinand Romualdez ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa isang high-level meeting upang talakayin ang paghahanda para sa La Nina na maaaring magdulot ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Pinadadalo ng leader ng Kamara na merong mahigit 300 kinatawan sa pagpupulong ang mga kalihim ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government, ganyan din ang chairman ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na bigyang prioridad ang seguridad sa pagkain, sapat na supply ng tubig, enerhiya, public health, mobility, and interconnectivity at kaligtasan ng publiko. Hindi pa sinasabi kung kailan ho magaganap ang naturang pagpupulong pero umapila ang leader ng Kamara sa lahat ng mga otoridad na sumali sa paghahanda sa mga posibleng pagbaha. 16 na taong gulang na nag-post ng paninira laban sa kanyang pinsan, inaresto ng PNP ACG. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal. Kuya Angel,
arestado ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ng PNP-ACG ang isang minor de edad na kinasuhan dahil sa pagpo-post sa Facebook ng umano'y paninira sa kanyang pinsan sa Matina Playa sa Davao City. Sa nilabas na arrest warrant ay kinakita ng paglabag sa Section 4 ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang suspect na si alias Saints, 16 anyos. Dahil dito ay nagbabala si PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Ronnie Francis Carriaga sa kahalagaan ng responsableng paggamit ng social media. Gate ng opisyal, isang seryosong kasong cyber libel, kaya't mag-ingat at mag-isip bago mag-post online. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Nakatakas naman ang 7 drug suspect mula sa detention facility ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Zamboanga City. Sa ulat ng PDEA Zamboanga, naganap ang pagtakas dakong alas 2:45 na madaling araw sa PDEA facility sa Upper Calarian, Zamboanga City. Agad na nagsignal ng alarma ang prison guard at pinuntahan ang pitan pero tumumbad sa kanila ang natitirang nag-iisang detainee at isang malaking butas sa kisame na posibleng pinagtakasan ng mga suspect. 3 sa mga nakatakas, kaya bilang sa mga suspect nasangkot sa 142 o 146.2 million peso drug buy bust na pinakamalaki naman sa kasaysayan ng Zamboanga Peninsula. Ay, nako, talagang tindi ng problema natin sa illegal drugs. At para sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, huwag kalimutan, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon. 5% lamang po ang down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Aba, mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all in down payment. At after 7 days, pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, ay pwede ka nang maglipat bahay kaagad. Ayan, ang gagawin lamang po ninyo, tumawag po dun sa numerong binabanggit natin, 0996-511-5555 at 0947-434-5555 plus a chance to win a trip or two to Hong Kong, to anumang Asian destination. Pwede po sa Japan, sa Taiwan, sa Singapore o dili kaya sa Thailand, kung saan tatama ang inyong lucky dart. Pag hindi pa rin sinuwerte doon, malay nyo, makadali pa kayo na ibang premyo sa Summer Premiere Promo. 6 na minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. RH number 1. Bakit ayaw? Ulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi bago dito. Pindot-pindot natin, ha? 4 na minuto na lamang bago po sumapit ang 8 ng umaga. Tiniyak naman ni House Committee on Agriculture and Food Chair Mark Barga ng Quezon 1st District, merong sapat na safeguard ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong ibaba ang presyo ng bigas. Kasama sa panukalang amyenda ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority na magbenta ng bigas upang mapanatili ang presyo nito sa merkado. Nauna rito, nagpahayag ng agam-agam si Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food sa panukala ng Kamara na ibalik ang kapangyarihan ng NFA para bumili ng imported na bigas dahil sa pagkakasangkot sa korupsyon at kawalang malasakit umano sa mga lokal na magsasaka at mga mamimili. Pero sinabi ni Congressman Barga na uunawaan niya ang pangamba ni Senator Cynthia. Ang mahalaga po ay ibigay sa NFA ang trabaho, lalo't sila ang may technical expertise sa tungkulin na mapanatili ang presyo ng mga o ng bigas sa mga pamilihan. Kaya dapat daw magtiwala ho tayo sa NFA. Ayan, paano po? Papaalam na tayo. Susunod na po ang 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Isaac Asimov. Ito po isang American biochemist expert. Ano ha? Ang sabi po ni... teka ha? Tama ba? American... Ayan. Isaac Asimov is an American professor of biochemistry sa Boston University. Ang sabi niya,
When stupidity is considered patriotism, it is unsafe to be intelligent. Bahala na kayo humusga. -2 bago po mag 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas!